Pisces, hi, welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for August 26 to September 1, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description. At sa pinned comment, pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Pisces, what is coming to you ngayong week na ito? For Pisces. Okay, so we have grace. This is blessing. Oo, maaring mag-share ka ng blessing sa iba or yung ibang tao mag-share ng blessing sa iyo. No? This can be in a form of money, resources, no, material things. Ayan. And I think yung mga friends mo ay yung mga taong nakapaligid sa iyo, nakasuporta sa iyo, blessing rin yan sa iyo. Okay, dream sweet, sleep deep. O yung iba sa inyo, mas magkakaroon kayo ng malalim na tulog. Yung iba magkakaroon pa kayo ng vivid dreams. No? Yung parang mga panaginip nyo is parang totoo, parang nangyayari talaga in real life. No? May nagsasabi na ito raw mga panaginip natin, lalo na kung natatandaan natin siya after nating magising, is yun daw yung snippets of your past. No? So maaring nagkaroon ka ng energies from the past na nadala mo sa pagtulog mo. You also have confidence. Ayan. So, yung iba sa inyo, mas magiging malakas ang tiwala sa inyong sarili. Very confident. Maaring, yung iba sa inyo, meron kayong acquire na talents, na skills, na magpapataas ng inyong value or dahil doon, mas magiging confident kayo. Halimbawa, nag-aral kayo ng communications or may pinag-aralan kayong skill na masasabi mo sa sarili mo na, uy, alam ko tong gawin. So, that will also add confidence sa buhay mo. Yung iba naman, maaring meron kang in-improve sa yung physical appearance, kaya mas confident ka nang humarap sa mas maraming tao. Mas mas may tiwala sa iyong kakayanan. Your overall energy is the Lovers. Maring you are going to attract connections, pwede ring friendships. If you are, kung ikaw ay naghahanap ng romantic connection, single ka, possible na merong attraction, no? Lalo na nakikita sa iyo yung confidence na yan. So, syempre, di ba, pag ang isang tao confident, yung tamang confidence lang ba, na hindi naman yung sobrang mayabang na. Parang iba yung dating, di ba, na parang, uy, nakaka-attract pag gano'n. Sa movie naman, pwedeng papasok kayo sa isang kontrata. Oo. Pwedeng merong business contract or sa trabaho, may pipirmahan kang kontrata dahil ikaw ay natanggap na sa trabaho or regular ka na. Meron ding some obligations dito kasi ang The Lovers is also about commitment. So, yung challenge mo naman is the Eight of Cups. Meron kang iiwanang situation na pwedeng nahihirapan kang iwanan. Oo. Kumbaga parang iniisip mo, ito na ba yun? Kailangan ko na ba talagang gawin to? Is this, will this make me feel better? Oo. Maring meron kang i-explore na iba pang bagay sa buhay mo, sa career mo, pwede ring travel opportunities to sa inyo. Meron ka ng lakas ng loob na mag-explore pa ng ibang areas of your life, no? Your opportunity, the King of Swords. So, sa pagdedesisyon ninyo, you have that knowledge, that wisdom, yung skill set na yan para makapag-decide ka ng best for you. And itong King of Swords energy is someone na very strategic sa kanyang mga gagawin. No? So, meron ka opportunity na makapag-strategize kung anong direction yung tatahakin mo. So, your blessing is the Knight of Pentacles. So, as a blessing, this is stability in your finances. Kumbaga, hindi man siya ganun ka-express na parang agad-agad makikita mo yung resulta ng pinaghirapan mo. Pero, sigurado naman siya na makikita mo yung resulta ng pinaghirapan mo
slowly but surely. So, syempre, kailangan mag-e-effort ka dyan. Kasi kung walang effort, hindi wala ka rin nakikitang resulta. Okay? Let's see your money, career, finances, energy. You have the Eight of Swords, Knight of Wands, and the Three of Pentacles. So, yung iba sa inyo, maaring may plans kayo. I think yung iba, no, yung career, trabaho, or business ang gusto nyong iwanan. Maaring kayo ay nalilimitahan dyan, na parang feeling nyo, hindi na siya masaya, hindi na fulfilled, hindi ka na fulfilled, wala nang fulfillment. You want to try new things eh. Gusto mong mag-explore, gusto mong may iba pang makasama. Oo, lalo na kung yung trabaho mo ay yung tipong wala kang nakakasalamuhang tao. Yung kadalasan diyan yung mga work from home, no, na oo, may nakakasalamuha ka like yung family mo or puwedeng yung iba kasi, they are living solo, no, so on their own. So, mahirap rin na magkaroon ng friends 'pag gano'n. So, I think yun yung iniisip mo na may baguhin sa situation mo, sa career mo, sa business mo na gusto mong may iba pang makilala or, makasama, ah, magka-teamwork, ganyan, oo. And meron din namang mga, kahit hindi work from home, merong mga isolated na mga, job positions na hindi ka masyadong nakakasalamuha ng ibang tao. So, for some of you, gusto nyo talaga mag-explore, lalo na sa career ninyo. Determinado ka talaga na ma-achieve mo yung goals mo. Kaya lang, maaring meron taong gustong sumabotahe sa mga plano mo. So, kailangan dito maging maingat ka dun sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Kasi hindi naman yan sila lahat pabor sa'yo or supportive sa'yo. Kumbaga, ang sarili mo talaga, parang yun yung naka-default sa'yo na yung sarili mo lang yung pwede mong asahan. So, sa relationship, you have the Four of Pentacles, the Page of Wands, Temperance. Okay, yung iba sa inyo, parang gusto nyong mag-adventure sa relationship. Kumbaga, nagtitimpi lang kayo. Okay, if you're single, siguro parang naiisip nyo na, hindi, hanapin ko talaga kung sino yung ideal na person sa buhay ko. Pag wala siya, di wag na. Pero ang totoo, gusto mo na i-break yung sarili mong rules na hindi, walang perfect, walang ideal. Kumbaga, you just have to go out of your way and meet people. Kasi you'll never know na ito palang person na makikilala mo ay magugustuhan mo, pero exact opposite siya nung mga ideals mo, ng standards mo. Iba naman sa inyo, if you are in a relationship, pwedeng kayo ay may mga plans na for your future. Pwedeng iba, nag-iisip mag-settle down. Oh my God, double patience. Temperance is also about patience. Yeah, pagdating sa relationship, yung iba kasi, di ba, iba nga nagsusulat pa yan eh. Sinusulat nila, ito yung gusto ko para sa mga makakarelasyon ko. Dapat ganito siya, dapat ganyan siya. Pero pag na-inlove, totally iba. Yung layo-layo dun sa kanyang mga expectations. Meron ditong Moon in Leo in the 5th house. Yung iba sa inyo, maaring makaka-receive kayo ng flowers or mga regalo galing sa admirers, or pwedeng kayo yung magbibigay. You're going to be very busy, Pisces, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pera, sa trabaho ninyo, sa resources ninyo. Pwedeng mag-aasikaso kayo ng mga papeles or mga, kung may business kayo, yung mga permits, documents. But when it comes to your finances, maganda yung takbo, no, ng kaperahan ninyo. So, importante lang dito is
to be contented and happy with what you have. Oh, number one, intention. What if the only resolution you made was to love yourself more? Yes. So, practicing self-love, self-care, para syempre, if you know how to take care of yourself, if you know how to love yourself, kayang-kaya mo ring mag-alaga at magmahal ng ibang tao. 'Di ba? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye!